Magandang araw sa lahat! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3, Unang Markahan, ika-4 na linggo ng Revised K-12 Curriculum na may paksang Mga Makasaysayang Lugar sa Lalawigan ng Laguna. Narito ang ating layunin. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Laguna at ikalawa, natutukoy ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Laguna. Bago ang lahat, tingnan mo ang mga nasa larawan. Alam mo ba kung saan ito makikita? Makikita ang ating kasaysayan sa mga lugar o pook sa ating rehiyon. Makikita din sa mga gusali ang mga pagbabagong nagaganap dito. Ang mga lugar na ito ay maituturing na saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon. Ang mga lugar na ito ang nagsisilbing tanda ng mga mahahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nakapagpabago ng pamumuhay sa lalawigan. Ano-ano nga ba ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Laguna? Alamin natin. Una, ang Kalamba ay pinagmamalaki ng Laguna dahil dito isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong ika-19 ng Hunyo 1861. Ang pamumuhay ng mga taga-Kalamba noong panahon ng pananakop ng Espanyol ay makikita sa dambana ni Rizal. Makikita din dito ang tahanan at mga kagamitan ni Dr. Rizal at ng kanyang pamilya. Ang bayan ng Pila ay pinagmamalaki din ng Laguna dahil dito makikita ang impluwensya ng Espanyol at Amerikano sa kultura ng mga tao. Mamamasdan sa buong bayan ang mayamang estruktura na naitatag noong panahon ng mga Espanyol hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Sunod naman ay ang San Antonio de Padua Shrine sa Pila, Laguna. Ito ang kauna-unahang simbahan sa Pilipinas at buong Asya na ipinangalan kay San Antonio de Padua, isang paring Pransiskano at kinilala bilang patron ng mga milagro, pantas ng simbahan, at santo ng mga nawawalang bagay. Noong 2009, itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP bilang National Shrine o pambansang dambana ang simbahang ito. Isa pang makasaysayang lugar sa Laguna ay ang kwartel ng Santo Domingo. Bahagi ng asyenda ng mga Dominikano sa Santa Rosa na itinayo bilang himpilan ng mga Gwardiya Sibil noong 1877. Nagsilbing tipunan at tanggulan ng mga munisyon at gamit ng pangkat ni General Jose Lachambre nang kanilang salakayin ang mga manghihimagsik na Pilipino sa Silang at Dasmariñas, Cavite noong 1877. Ginamit ng hukbong sandatahan ng Pilipinas noong 1957 hanggang 1970 at dating pambansang pulisya ng Pilipinas mula noong 1972. Mahalaga at natatanging halimbawa ang arkitekturang Filipino-Espanyol
at isa sa mga makasaysayang pook sa lalawigan ng Laguna. Inihayag na pambansang palatandaang makasaysayan o National Historical Landmark noong ika-21 ng Hulyo 2005. Ngayon naman mga bata, bakit kaya mahalagang malaman ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan at rehiyon? Mahalagang malaman natin ang mga makasaysayang lugar sa ating sariling lalawigan at rehiyon dahil ito ay sumasalamin sa ating kasaysayan. Ang mga lugar na ito ay naging saksi sa mga naganap sa ating lalawigan at rehiyon, kaya kailangan natin itong ingatan at pahalagahan. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Iguhit ang puso sapat lang kung ang pahayag ay tama at bilog naman kung ito ay mali. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang basahin at sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon mga bata, ating sagutan ang pagsasanay.
Para sa unang pahayag, ipinagmamalaki ng Laguna ang bayan ng Calamba dahil dito isinilang ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ang sagot ay puso. Para sa ikalawang pahayag, ang bayan ng Pila ay ipinagmamalaki din ng Laguna dahil dito makikita ang impluwensya ng Espanyol at Amerikano sa kultura ng mga tao. Ito ba ay puso o bilog? Mahusay, ang sagot ay puso. Para naman sa ikatlong pahayag, inihayag na pambansang palatandaang makasaysayan noong ika-21 ng Hulyo 2005 ang Cuartel de Santo Domingo. Ito ba ay puso o bilog? Magaling, ang sagot ay puso. Para sa ikaapat na pahayag, ang San Antonio de Padua Shrine ang kauna-unahang simbahan sa Pilipinas at buong Asya na ipinangalan kay San Antonio de Padua. Ito ba ay puso o bilog? Magaling, ito ay puso. At para sa panghuling pahayag, sa bayan ng Pila sa Laguna naman, unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ito ba ay puso o bilog? Tama, ito ay bilog. Dahil unang winagayway ang bandila ng Pilipinas sa Kawit, Cavite sa tahanan ni General Emilio Aguinaldo. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito, ang mga makasaysayang lugar sa lalawigan ng Laguna. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!